Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. Tinatalakay pa rin natin yung mga pakinabang ng pagbabasa at kung paano ito pahalagahan ng maalam. So dito sa libro, yung marami sa mga maalam na tinutukoy dito, mga scholar ng Islam. Pero actually, may iba pang natutukoy dito na hindi sila scholar ng Islam kundi ano sila parang baga scientist, biologist, ganun, at iba pa. Kasi kaalaman pa rin yun na pinahalagahan sa Islam. At yung kanilang kaalaman, kahit hindi yun Islamiko, kumbaga, o not necessarily may kinalaman sa Quran, Hadith, at iba pa, pinahalagahan pa rin sila sa Islam. Siniulat, Lakad madat li arbauna aman, makumtu wala nimtu, illa wal kitabu ala sadri. Iniulat ni Ibnu Abdul Bar, Anil Hasan al-Lu'lu'i. So iniulat na lumipas daw yung 40 taon. Lumipas daw ang 40 taon kay Al-Hasan al-Lu'lu'i at hindi raw siya tumayo, o kumbaga ang tinutukoy dito, nagising o nakatulog, liban na lamang na may aklat sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, nakakatulugan na niya yung pagbabasa. Nakatulugan na niya yung pagbabasa. At marami pa ibang mga kwento na katulad nito. Baldakaru anhum akhbaran sarats kan nawadiri wat taraif. Maraming mga kwento talaga na kakaiba tungkol sa mga maalam at kung paano nilang pinahalagahan ang mga aklat. Alhamdulillah. So kabilang dito si Imam Az-Zuhri. Annal Imam Az-Zuhri min shiddati mulazamatihi lil kutubi wa tula qiraatihi laha qalat lahu zawjatuhu wallahi inna hadhihi al-kutub ashaddu alayya min 3 dara'ir. So si Imam Az-Zuhri, sa tindi daw ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang mga aklat, sinasabi ng kanyang asawa, sumpa kay Allah, tunay na ang mga aklat na ito ay mas matindi pa para sa akin kaysa sa 3 sakuna. Kumbaga, maaring tinutukoy niya dito kasi kumbaga pag nasa sakuna kasi yung tao, di ba, naabala siya. So hindi na niya masyadong nakakasama yung pamilya niya. So hindi naman natin sinasabi dapat ganito tayo. Kumbaga, dapat may panahon pa rin tayo sa pamilya natin. Pero nangyari kasi na mas kasama na ni Imam Az-Zuhri yung kanyang mga aklat. Kaya nga pagdating sa usapin ng pag-aasawa, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah halimbawa, hindi siya talaga nakapag-asawa na. Kasi abala siya masyado busy siya masyado. At yan din yung nangyari sa iba pang mga maalam. Hindi na sila nakapag-asawa. Tapos merong isa pang scholar, itong si Al-Jahid. At ito na yung sinasabi ko na si Al-Jahid kasi siya scientist. So hindi lahat ng tinutukoy dito na maalam, mga scholar ng Islam na may kinalaman yung specialization nila sa Quran o Sunnah. So itong si Al-Jahid, biologist. Biologist siya. So sa sobra daw niyang pagpapahalaga sa mga aklat, min shiddati hirsihi alal kutub allati la yaktiru ala shira'iha annahu yasta'jiru dakakin alwarakin fayajlisu fiha ayyaman hatta yakra'a kullama fiha. Wala raw siyang pambili ng libro. Kaya ginagawa niya, inuupahan niya yung mga tindahan ng libro. Doon siya nakatira. So para makompensate din yung may-ari ng bookstore, binabayaran niya ng upa. Pero siguro naman kung malaman ng may-ari ng bookstore, wala namang
Hindi naman to mapera o kaya makikinabang, magagantimpalaan din siya kapag inupahan ni Al-Jahid yung kanyang bookstore at doon na siya titira o babasahin niya yung mga libro na naroon. So maaring ang hindi na siya sinisingil eh. Pero yun yung inuupahan niya yung mga tindahan daw ng libro. So nauupo siya rito, o baka nga nililipasan na nga siya doon ng gabi. O doon na rin siya halos nakatira. Nauupo siya rito, nananatili siya rito ng ilang mga araw hanggang sa mabasa niya ang lahat ng libro dito. So binabasa niya yung mga libro doon. Siyempre, nagagawa lamang nila ito kung mabilis din sila magbasa. Kaya nga siyempre, kung mabilis kang magbasa, dapat mabilis ka ring makaunawa. Kaya nga kung iahambing natin yung kaalaman natin doon sa mga iba pang maalam, kumbaga parang di ba? Parang napakakonti talaga ng ating kaalaman. Kung iahambing sa kaalaman nila. Kasi ganito sila kagrabe mag-aral din. Ganito sila kagrabe mag-aral. So, bibilangin natin yung mga panahon na ginugol nila habang nakaupo sa lecture at panahon na sila'y nagbabasa at panahon na sila'y nagsusulat. Ilang panahon yun. Di ba? Napaka haba nung panahon na yun kung ihahambing sa panahon na ginugugol natin sa pag-aaral. Tayo nga 30 minutes lang tayo nauupo sa lecture eh. Pero feeling natin, pakiramdam natin may pinapakinabangan na tayo, di ba? May natututunan tayo. Paano pa kaya sila? Sabihin natin, di ba? Yung tao 1 oras mag-aaral o di doble yung natutunan niya sa atin. Kumbaga, kung 30 minutes tayo nag-aaral araw-araw, doble. Yung 2 oras, 4 na doble. Yung 4 na oras nag-aaral, 8 doble. Sila bakit hindi na natutulog? Hindi na halos natutulog. Sabihin natin 10 hours. 20 times sila yung haba ng pag-aaral nila kaysa sa atin araw-araw. 20 times. Tapos mangyayari pa yun araw-araw. Di ang layo ng diferensya. Ang layo ng diferensya sa atin. Ang layo ng diferensya sa atin. Paano pa kaya yung hindi naman talaga nag-aaral? Kahit kailan, hindi mo maihahambing yung 0 sa 1. At lalong hindi mo maihahambing yung 0 sa 100. Kaya nga yan ang paliwanag dyan. Kung bakit kapag minultiply ang anumang number sa 0 pa rin. Kasi wala kumbaga walang walang madaragdag kumbaga magiging 0 sila pareho. Magiging 0. Kaya nga yung maalam, hindi dapat pumapatol yung maalam sa mangmang eh. Hindi, walang maintindihan yan. Mangatwiran ka, awayan ka, di ba? Mangatwiran ka. Tuturo mo yung tama. Tatanggapin ba niya yung tama? Para maging tama rin siya. Hindi niya tatanggapin yun. Hayaan mo siya na kung yan may ikhlas, at merong sidik, pagiging makatotohanan sa kanyang puso, siya mismo itatama niya yung sarili niya. Siya mismo itatama niya yung sarili niya. Pero yun nga, karamihan sa mga mangmang, ang hanap niyan, kumbaga, ang pinakamatinding pangarap niyan, ang mangaral sa maalam. At patunayan na yung ginagawa ng maalam, kaya niyang gawin kahit hindi siya nag-aral. Yun yung yung pinakamatatayog sa mga pangarap nila Pinakamatatayog sa mga pangarap nila. Kaya bandang huli nga, lahat ng bagay mag-uugat sa ikhlas at sidik kahit ugali ng tao. Kaya tingnan mo yung mamangmang, masama rin ugali Masama rin ugali. Makita ka man ng mangmang na mabait. Minsan may hangganan yung kabaitan na yan Lalo na kapag yung kabaitan niya hindi natutupad yung gusto niya. May kapalit pala yung kabaitan niya. Wala ring ikhlas. Wala ring ikhlas at wala ring sidik pagka makatotohanan. At itong si Al-Jahid, ito yung pinakakilala sa kwento tungkol sa kanya. Nabuhay siya mga 800 yata, 800 CE. Ganon. Wakila innahu mata bisababi sukuti kutubihi alihi. Ang kinamatay daw ni Al-Jahid, yung
natabunan daw siya nung kanyang mga aklat. Nalaglagan siya, yun yung kinamatay niya. Baga, siguro naayos niya yun, tapos bumagsak. Mabigat din yung mga libro. Lalo na nung unang panahon. Ngayon may lightweight na paper na. Ito nga, makapal pa tong papel na ito eh. Meron lang manipis na papel. Yung usually ginagamit sa nakakita na kayo ng mga lumang tipan na pinamimigay. Di ba nipis ng papel noon? Halos mabasa mo na ngayon nasa kabila eh. Manipis. Yung libro noon ang bibigat. Mas makapal yung papel noon eh. Kaya ang titibay ng mga libro noon hanggang ngayon buhay pa yung iba. Mga kapal. Yun yung bumagsak sa kanya at yun ang kanyang ikinamatay. So itong si Al-Jahid, biologist. Pero yun nga, pinag-aaralan natin yung kanyang pagpapahalaga sa kaalaman. Alhamdulillah, tayong mga Muslim, pinahalagahan din natin yung kaalaman nila. Hindi lang mga scholar ng Islam ang pinahalagahan natin. Kahit yung mga may tangan ng iba pang mga kaalaman, iba pang kumbaga, karunungan sa iba't ibang mga science. Biologist, engineer, architect, basta tunay basta tunay na kumbaga na pagtibay na sila nga yung may ganong katayuan. Pero yung lang, yung budol lang, hindi kasama yon. Hindi kasama yon. Kullu hada yadullu ala adimi inayatihim bil kutubi wa syagafihim biha. Lahat ng ito ay tumutukoy sa dakilang pagpapahalaga nila sa mga aklat at pagkahumaling nila. Wa syagfuhum biha, pagkahumaling nila. Diba ito yung aya sa Quran do Surah Yusuf? Syagafaha hubba. Yung nagkagusto daw kay Yusuf alayhi salam na humaling sa kanya ng husto. Obsessed. So hindi lang sila nagmamahal sa mga aklat, hindi lang sila nagmamahal sa kaalaman. Obsessed pa sila. So ito lang ginamit na salita para sa kanila. Obsession o addiction. Actually ang tao normal sa tao yung nakakaranas ng ganito, yung obsession na yung tawag nila fleeting obsession, yung meron kasi nisimulan na bagong bagay na obsessed ka talaga sa kanya. Na halos lahat ng malaking bahagi ng buhay mo ginugugol mo doon. Parang ako. Nung nahilig akong mag-solar. Ginawa ko, basa ako ng basa nun tungkol sa solar. Nood ng YouTube tungkol sa solar. Wala lang talaga akong pera eh. Panggawa ng solar. Pero kung inshallah, kayang-kaya kong gumawa ng kahit gaano kalaking system ng solar. Yung mga ilang kilowatts na solar. Sa dami na pinanood ko. Kumbaga, magkakaroon ka ng obsession eh. Pero bandang huli, humupa eh. Humupa. Kasi may iba na naman akong kinawilihan. Radyo na naman. Nood ako ng radyo. Wala lang akong pera pambili ng mamahaling radyo eh. Yung may antena na malaki. Yung pwede ka na kumontak sa Baguio. Kumbaga, wala lang akong pera. Pero kung magkapera ako, katulad ng una. Yung mga nauna na kinahumalingan ko, may pera kasi ako noon eh, kaya nagtagal din yung pagkahumaling ko eh. Pero naman, subhanallah napapaisip ako ngayon, lahat ng kinahumalingan ko noon, pinagkakakitaan ko ngayon eh. So hindi rin sayang. Hindi rin sayang. Halimbawa, nahumaling ako noon sa camera. O di naging media producer ako, di kumikita ako doon. Nakahumalingan ko yung computer, o di nagamit ko yung computer. Nakahumalingan ko yung leather. Di naging negosyo ko pa yung leather. Tiba-tiba pa. So ganun sila na nahuhumaling. Kumbaga sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa kaalaman at tuloy-tuloy na pagkahumaling sa kaalaman, hindi lumilipas. Hindi lumilipas. Ako naman, nahuhumaling ako doon sa ilang bagay, pero lumilipas din eh. Pero yung kaalaman na natutunan ko, nananatili naman. Alhamdulillah. Nananatili naman. So, ganun yung yung mabuting pagkahumaling. Nilinaw ko lang dito kasi nabanggit yung pagkahumaling eh. Pero nga, normal sa tao yun eh, yung magkakaroon siya ng obsession sa isang bagong bagay na natutunan niya. Pero wag lang sana yung wag lang mangyayari na, kumbaga, magaling lang sa umpisa. Iba naman yun. Magaling lang sa umpisa tapos pabayaan na niya. Ako naman, nung humuhupa yung pagkahumaling ko, pero natutunan ko na eh. I-review ko lang yun eh. Yung mga ganung bagay. Inshallah.
Bawa niyan nung ano, yung nahumaling ako sa radyo, di ba? Inisip ko ngayon, tatayo ako ng ano, ng mahal din eh. Nasa 50 mil yung radyo na yun. Tapos, tayo ka mataas na ano, na antena. Tapos ngayon, hindi ka makaka-broadcast sa kabila ng bundok eh. Ay, yung plano ko dyan, kausapin ko yung may-ari ng bundok dyan, tatayo ko ng isa na namang antena dyan. Tawag doon repeater eh. Sasaluhin niya yung broadcast natin dito, tapos bababa yun, paikot na naman ng ano. Dyan, makarating na yun hanggang ano, hanggang bayan. Inshallah. Inisip ko nga noon, pwede pala akong gumawa ng sarili kong radio station. Di ba? Yun nga lang, ang frequency, ano kasi, yung mga ganito kasi na radyo, mga two-way, iba yung frequency niya sa AM eh, AM-FM. Tsaka hindi ka talaga makakapag-broadcast sa AM-FM nang wala kang lisensya. Pero ito, pwede ka pa makalusot eh. Pwede ka pa makalusot. Pero pag mahuli ka ng NTC, ganoon pa rin. Parang yung dati sa Tondo, may binaklas kami doon na ano eh. Dati pa kasi ako may idea naman sa radyo. Kasi college, mga 1990s. Nakakagamit pa nga kami noon ng mga sinaunang radyo. Nabutan mo ba yun? Yung mga ganun kalalaki. Kaya pala siya ganun kalaki kasi kalahati niya battery. Battery. Tapos kagandahan sa mga radyo na yun, yung mga ICOM dati. Parang ganito nga yun eh. ICOM. Yung battery niya, battery case lang yun eh. Pwede mo lagyan ng Everready. Pwede nga yun kagandahan sa mga ganung radyo. Tapos yung radyo ng sundalo, kaya malaki yun. Malaki doon battery. Dala-dala nga nila minsan nun, battery ng sasakyan eh. Kasi ilang araw nila yung paggaganahin. Kaya malaki. Yung pagkahumaling ng tao, kumbaga, normal. Normal na mahumaling yung tao sa mga bagay na lalong-lalo na bago niya lang na kinahumalingan. Bata, di ba? Mahumaling sa laruan. Maya-maya wala na yun. Durug-durug na yun. Pero sila, yung pagkahumaling nila, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung pagkahumaling nila sa kaalaman sa mga aklat at iba pa. Hatta kana yuqalu an ahadihim. So masyado silang nahumaling sa mga aklat hanggang sa sinasabi na tungkol sa isa sa kanila, la yufarikul kitab. Hindi raw niya iniiwan ang kanyang aklat, walal kitabu yufarikuhu. At ang kanyang aklat naman, hindi rin siya iniiwan. Lagi silang magkasama. Wakadiman, tufninu syu'ara, wal adibba fi wasfil kitabi syi'ran wa nashran. Sa yung mga manunulat daw noon at mga makata ay nagsusulat din tungkol sa mga aklat at kung paano ito pinahalagahan ng mga tao. Meron isang tula na sinulat ni Al-Mutanabbi. So sabi niya, A'azzu makanin fid dunya syarhu sabi. Ang pinakamainam daw, pinakadakilang lugar sa dunya. Syempre, bukod pa sa mga lugar na pinahalagahan ni Allah. Makkah, Madina, Baitul Maqdis, mga masjid. Pinakamarangal daw na mga lugar sa dunya ay yung sarju sabihin. Yung mga lugar na nagdudulot ng liwanag. Lugar na may liwanag. Wa khairu jalisin fi zamani kitabun. At ang pinakamainam na kasama sa anumang panahon ay aklat. Pinakamainam na kasama sa anumang panahon ay aklat. Ngayon, tataliwas ba to sa mga hadith? Kasi sa mga hadith, di ba, dapat kasama natin yung yung matuwid. Di ba? Matuwid. Halimbawa dyan yung hadith, almaru ala dini khalilihi. Ang tao daw ay nasa relihiyon ng kanyang kasama. Ngayon itong mga ganitong sinasabi ng mga scholar, nauunawaan natin ito na sinasabi nila dito, kung walang tao, kung wala kang mabuting makasama, edi libro na lang yung kasamahin mo. Kumbaga, di ba? Kaysa mag-isa ka tulala. Parang yung kambal, sabi kung wala kayong ginagawa, magbasa kayo, hindi nakatulala lang kayo sa masjid. Magbasa kayo. Gawin yung kasama, gawin yung kaibigan. Yun, yung jalis pala rito, kaibigan. Pinakamainam na kaibigan sa anumang panahon ay ang aklat.
At ganyan din sinabi ni Ahmad Shauqi sa kanyang tularin, Ana man baddala bil kitabi as-sahaba. Siya raw ay kabilang sa mga tao na ipinagpalit niya yung ilan sa kanyang mga kasama sa aklat. O kaya ipinagpalit niya ang aklat bilang kasama. Kumbaga yung aklat na ang itinuring niyang kasama o kaibigan. Lam ajidli wafiyan illal kitaba. Wala raw siyang natagpuan na sino man na mas matapat pa kaysa sa aklat. Maaaring ang magiging mas matapat pa yung aklat kaysa sa tao. Kasi yung tao, tatraidorin ka. Yung aklat, hindi ka naman tatraidorin ng aklat eh. Diba? Salihul ikhwan. Yabgika at tuka. Ang pinakamainam daw ng mga kapatid sa pananampalataya ay yaong naghahangad para sa iyo ng pagkamatuwid na matakot ka kay Allah. Di ba? Yung mabuting kapatid sa pananampalataya, itutulak ka nila sa takot kay Allah. Warashidul kutub, yabgika as-sawaba. Pero matinong aklat, so ginamit ulit niya yung Rashid sa salitang aklat. Kasi pwede naman kasing magkaroon ng aklat na hindi matino. Diba? Yun nga sa panahon natin ngayon. Hindi ko nga maintindihan paanong nagagawa ng mga tao na may oras pa silang magbasa ng fiction. Ako nagbabasa din man ng fiction pero pasilip-silip lang. Pero yung iba ginawa na nilang ginawa na nilang buhay nila eh. Yung pagbabasa ng fiction. Hindi na maganda. Unahin natin mga aklat na may kaalaman na Islamiko inshallah. Warashidul kutubi yabgikas sawaba, pero matinong aklat, ito'y naghahangad sa iyo para sa iyo ng pagiging matuwid o pagiging tama. At ganyan din sa isa pang tula sinabi, Na'mal muhaddithu ar-rafiqu kitabun. Na'mal muhaddithu ar-rafiqu kitabun. Ang pinakamainam daw na kausap at ang pinakamainam na kasama ay aklat. Pero linawin natin ito. Wala kasing haraka eh. Pwede kasing muhdith ito. Hindi naman kausap pero tagapagsalita o tagapagpahayag. Linawin lang natin kasi kung sa ganung kahulugan, ang pinakamainam daw na makakapagpahayag o kakausap sa iyo at pinakamainam na kasama ay aklat. Kaya nilinaw lang natin. Kasi baka mamaya si Rashid makita natin kinakausap yung aklat. Kasi tanong natin siya, anong nangyari? Ba't kausap mo yung aklat? Di ba sabi mo pinakamainam na kausap? Yung aklat. Wala kasing haraka eh. So pwedeng ganun siya. Ne'mal muhaddith o ne'mal muhdith. Yung yung nagbabalita. Nagulat ang hadith, di ba? Muhaddith, ganon. Talhanu bihi in khanaka al-ashab. So sa pamagitan daw ng kasama mo na ito na aklat, ano ba talhanu o talhu? Talhanu nga. Kala ko dumi lang eh. Nun pala talaga, nun. Talhanu bihi in khanaka al-ashab. Kumbaga, linlangin ka man ng mga kasama mo, linlangin ka ng mga kasama mo, kumbaga yung mga pagsubok na darating sa iyo ay magiging magaan sa pamagitan ng mabuting kasama at kausap na ito, yung aklat. La mafshiyan lissirri in auda'tahu. Kasi daw ang aklat, may kinalaman ito sa panlilin lang eh. Yung aklat kapag iniwan mo, di ba madalas yung magkaibigan kapag nagkahiwalay, nagsisiraan, di ba? Kukwento nila yung lihim sekreto ng isa't isa. Kasi ganito, bading yan. Ganito, ganyan. Pero sabi niya, hindi raw nito pinagkakalat ang sekreto kapag iniwan mo ito. O kapag nagkalayo kayo, nag-away kayo. Pero paano mo nga naman naawayin yung aklat, di ba? Hindi naman kayo, kumbaga pababayaan mo ito, hindi ito gumaganti sa pamagitan ng pagkakalat ng iyong mga sekreto.
Wa tanalu minhu hikmatun wa sawabun. Siyempre sa pamagitan ng aklat ay makakamit mo ang wisdom at ang pagiging tama. Alhamdulillah. So kumbaga ganito pinahalagahan ng mga scholar ang mga aklat, alhamdulillah. Panghuli ngayon inshallah. Walaqad abda ala dibba fi wasfihim lil kitab sajaan wa ilayka ma wasafahu sahibul wahda sahibu jawahir al adab nakalan anil jahid haytu qala al kitabu na'mal anis fi sa'atil wahda. So, marami pang mga nisulat nga yung mga manunulat at yung mga makata. At naiulat mula kay Al-Jahid, yung nabanggit natin kanina na nabagsakan ng mga libro. Sabi niya, ang aklat daw ang pinakamainam na kasama sa panahon ng pag-iisa. Wa ni'mal ma'rifati fi daril gurba. At ito raw ang magdudulot ng mainam na kaalaman sa lugar ng gurba. Lugar ng kumbaga gurba, kakaiba. Kumbaga sa pamagitan ng aklat, hindi na magiging kakaiba sa iyong mundo. Kumbaga sa pamagitan kasi ang mundo kakaiba naman, di ba? Maraming mga hindi mo nalalaman. Pero kapag nagbasa ka ng aklat, malalaman mo at hindi na ito magiging kaiba sa iyo. Yufidu ka, wala yastafidu minka. So bakit mainam na kaibigan ng aklat? Kasi kanina sabi, hindi ka raw tatraidorin ng aklat. Ngayon naman ng aklat, bibigyan ka ng pakinabang ng aklat kahit yung aklat ay walang pinakikinabangan sa iyo. Di ba yung aklat, di mo naman yung pakakainin. Yung aklat, di mo naman kailangan purihin. Yung aklat, hindi mo kailangan bayaran o ano pa man. Basta nasa iyo yung aklat. Kahit ano pang trato mo sa aklat, pabayaan mo, di ba? Itong aklat kong iba, hindi ko nalagyan ng plastic cover eh. Kahit mapabayaan mo yung aklat, hindi siya nakikinabang sa iyo, makikinabang ka pa rin sa aklat. Wa yazidu ka, wala yastazidu minka. Ang aklat, daragdagan ka ng anumang bagay na idadagdag niya sa iyo, tulad ng kaalaman. Pero ang aklat, wala itong hinahangad sa iyo na anumang kapalit na pagdaragdag sa kanya. Kidal ulum, wayanbu'ul hikam. So, sa pamagitan ng aklat, ay nakakamit ng kaalaman at bumubukal ang wisdom. In atallatan nadar fihi, in ataltan nadra fihi, atala imtaika wa syahdi tabaik. Kung pahabain mo ang pagtingin sa aklat, kung pahabain mo ang pagbabasa sa aklat, pahabain nito ang iyong pagkagiliw at pagiging maayos ng iyong ugali. Wabasti lisanik wa judi bayanik. At ang aklat, kabilang sa pakikinabangan mo sa kanya, pahuhusayin nitong iyong paraan ng pananalita. So yung mga mahusay magsalita, liban na lang doon sa mandurugas na mahusay talaga magsalita. Yung mga mahusay magsalita, palabasa din. Yung mga mahusay magsalita na may sense ang salita, palabasa din sila, alhamdulillah. Wafakhama alfadak, at gagawin niyang malaman ang iyong pananalita. May sense, hindi yung mahaba ka magsalita, malalim magsalita pero walang saysay. Kasi pwedeng may ganong tao, mapapansin mo yan eh. Lalo na politiko. Gagawin nila mabulaklak yung mga salita nila pero bandang huli, yung salita niya pwede mong ibuod sa 3 salita. Yung sinabi 100, 3 salita lang yung yung buod. Sobrang walang kwenta. Puro palaman yung iba niyang sinabi. Fakram bihi min sahibin. So, napaka-inam daw nito bilang kasama. Wa azza bihi min mawafik. At napaka-rangal ng aklat na tagapaggabay sa iyo patungo sa katotohanan. Alhamdulillah. So, ito yung aklat. At kung paano nila pinahalagahan ng mga scholar, maging sila man ay mga scholar ng Islam o mga scientists, paano nila pinahalagahan ng mga aklat. Alhamdulillah. So, tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.